Hello po sa lahat and welcome back to my channel. So, Sherilyn Reyes 10. Nawalan pala siya ng 37 million pesos. So, paano ba siya nawalan sa swindling? So, let's find out at kung ano man ang mga lessons na malelearn natin sa kanya, no? Okay, let's watch this one. Mga ganyan. Gano'ng kalaki ba ang naswindle sa'yo? 2019 pa siya, 37 million. It's just that, 37 million? Wow, laki. Paano naman umabot ng 37 million? actually, nasa 87 yun. Pero yung, 87. kumbaga, in 2 years, nasettle na niya yung iba. Wow. Wala, tanga lang talaga. Lagi ko sinasabi, katangahan na talaga to. Kwento mo sa amin, para matuto rin yung mga viewers Okay. natin, para hindi sila maging biktima Long ng and short ganyan. of it, wag Ah, magtiwala. Kahit wag magtiwala. Okay. kahit na siguro kaibigan mo, dapat maintindihan na kasi there are things na nangyayari sa isang tao na hindi mo naman ina-expect no matter how trusted you are or how trustworthy you are, 'di ba? So I was dealing with a doctor for 2 years. Okay naman, minsan nga napapaaga pa yung bayad, ganyan. It just so happened na na-offeran siya ng partnership ng isang company. Teka muna, you're selling what? Sa doctor? Hermes bags, mga luxury items Luxury talaga, may mga luxury relo, items. ganyan. Tapos, so na-offeran siya. Sinabi pa nga niya sa akin, ate, paano ba to? Ganyan, ganyan. Alam mo, yung nagkaroon ako ng quota sa acquisition and sa sale, sabi niya ganun. So, ang dami namin ng mga resellers na kinukuhanan niya ng madalas. Kasi nga, nagkaroon ng quota, kailangan. Tapos, pinakita naman niya sa akin. In fairness, kumbaga nag-due diligence naman ako in a way. Legit naman, nakikipag-tie up sa mga banks, may pop-up stores, ganyan. Hindi lang na-disclose yung fact na ang mother company pala nun ay isang pawn shop. Isang pawn shop na, so anong nangyari was, yung president noon was, inoferan siya na maging partner. In fact, doon siya nakatira sa condo ng president. Tapos, yung mga kinukuha mo from your suppliers, ilagay natin sa pawn shop. Tapos, para kunwari, nag-i-increase yung books ng pawn shop since kanila rin yon. Yeah. And then, pag meron kang client, that's when you pull out, pakita mo, pag nabenta, di nabenta. Pag hindi, di ibalik mo. Di ba? Para, Consignment, parang oo, gano'n. parang ganun. Kumbaga, kung tutuusin, parang pag nakita mo, uy, kung ako yung may-ari ng pawn shop, sabi ko, yan, dami nagpa-pawn sa atin. Yung ganun. Pero, So lahat ng products mo na binibenta, nandoon. pinakonsign mo sa Yes, along with the other resellers. like we're talking of how many alam Hermes ko bags nasa- tingin mo? Yung sa akin, na-identify ko kasi nakuha namin yung mga, yung tickets na tinatawag, nasa 120 items. Ganun karami? That you accumulated through the years. Binibili mo yan. Hindi nga kasi nga may Kinukuha mo rin sa iba. supplier, kaya nga we ended up paying for everything. So kinukuha mo sa supplier, tapos kinukonsign mo sa terms kanya. sa supplier, terms ko din ibibigay naman din sa kanya. Ito nga si Chris, yung husband ko, Oo. so nung nangyari na yon, I had to give him the list. Oo. Sabi niya, ano to, acquisition mo, for example, 750,000 mo na kinuha dito kay supplier A. Ba't pinasa mo sa kanya na 750,000 din? Wala kang kita. Sabi ko, alam mo kasi, I'm not just after the kita, I'm also after the relationship. Parang makita naman niya na, hindi lang ang pera-pera ang ano nito. Alam mo yun, yung parang dahil Ang matagalan oo, na client relationship. kita, ay bilang pasasalamat dun sa iba, hindi na ako kikita. Alam mo yung ganun? So, para doon sa kapakanan ng mga viewers natin na hindi alam yung ano na to, yung klase ng ganitong negosyo, ang bawat isang bag na Hermes, ano yung pinakamura dito? Mga magkano? Naku, ngayon Ang bibili nasa mo? mga 200 plus. Pinakamura na Oo, yun, no? Ang pinakamura. At ang pinakamahal, abot pumapalo na, ang pinakamahal talaga, millions like yung Himalayan. meron ka rin nun. Nakabenta rin ako nun before. Hindi mo na-consign sa kanya. Hindi. Oo. Hindi, ito pag ganun, kamahal, Hindi papo, ano na yon, wala nang, hindi na kami hindi na kami mamumuhunan dyan. Oo, kasi minsan may cash, tapos mura, pupuhunanan mo yan, tapos Yeah. ibebenta mo. Pag mga ganun, million-million na talaga, more than 5 million, ganyan. So mga 500,000 lang to 700,000. Before ha, ganon. kasi ngayon, after pandemic, iba na nasa, eh. ang brand new, 1.4, to Pero still, 1.7. umabot pa rin ng 100 plus na bags ang na-consign mo sa kanya. Kasi, meron din ibang brands din na lower end, tapos mga Chanel, ganyan, yes, at saka yung iba naman pre-love.
May mga Rolex ka rin na Meron kinonsign. din, may mga relo din na na-consign sa kanya. So, anong nangyayari? What went wrong? Bakit nagka-loko-loko yung business niya? So, the president of that company na tinanggal ng owner, siguro they probably discovered na, uy, ano tong ginagawa nyo? So, tinanggal si presidente na wala ng identity si doktora. Hindi niya ngayon ma-pull out yung mga bags niya. Hindi niya mahiram para maipakita sa Walang mga... papel yun? Na parang, uy, akin to Hindi, ang pinahiram papel ko nasa lang kanya, yung kunwari, pinon niya yung mga bags. So, for you to be able to borrow it, Oo. kailangan mong bayaran yung interest, 'di ba? Kailangan mong, ano yun, Oh my ano gosh. tawag doon? Tubos. Tubusin. So, kailangan mong tubusin niya? tubusin. Oh my God. Kailangan mong tubusin. So, halimbawa, nakalagay doon, naisanla niya ng 200,000, she has to pay the 200,000 para makuha niya yung bag. So, sinanla ni Doc doon sa Ganun nila pinalabas Parang na sa papel. nakasanla para Wow. mag-increase ng books yung pawn shop. Hindi man lang consignment na nakalagay no? Talagang para pinalabas, nagsanla siya sa pawn Nagsanla shop. siya talaga. Patay. So, lahat ng sila items nakasanla. Sila nung president, yung kung may na-release man na money dun sa pagsanla na yun, sila na yung naghati siguro or I don't know kung meron ba talagang ni-release na pera, hindi natin alam. Pero yun yung nangyari. Sinanla sa pawn shop, may papeles na nakasanla, hindi niya tuloy mahiram kasi iba na yung may-ari Iba na na yung may-ari, humawak no? na. Sinubukan mong kausapin yung may-ari? Nag-file nga kami. Well, prior to that, kinausap namin, nag-NBI pa, nag-order pa ng cease and desist ang NBI kasi nakikita na binebenta nila yung mga, wala naman nangyari din. Ilang years na sa DOJ, honey? Magti-3 ba? 2 years. Ayun. Since 2019 kasi, lahat ng mga resellers na tamaan, nagkakilala, nag-gather, ganyan. Tapos, eventually, sa RTC kasi, yun nga, parang binaba nila, hindi nila sinama yung pawn shop. Si doktora ang tinira. After nun, nagkanya-kanya na, nag-file kami sa DOJ. Awa ng Diyos, nandun pa rin. Nandun sa ilalim. Grabe, no? Naka-archive Ano na. nangyari sa relationship niyo ni Doktora? Wala na. Wala, away na kayo? Ano na siya eh, tumakas na. Tumakas na rin. Tumakas na. Pinatakas ng family. Tumakas na siya. Paano mo in-explain dun sa mga kliyente mo na gano'n na nangyari? Sinabi namin yung totoo talaga na ganito nangyari. Yung iba kasi would say na, hindi mo na kita babayaran kasi tinakbuhan ako. Ba't kami talaga, sana tanong mo paano ko in-explain sa Sige. oh my God, sa pamilya ko. Grabe yun. O sige, pamilya mo na. Paano mo in-explain sa kanila? Nung nakita kasi nung husband ko, si Chris, si doktora, parang sabi niya, honey, nagtitiwala ka ba dyan? Parang siya nakagad, may gift of discernment to eh. Ako naman, people pleaser ako, yung parang ayaw ko nakaka-offend. So, at nag-trust talaga ako sa kanya. Sabi ko, 2 years na eh. Paano mo sasabihin, nag-a-advance pa nga, ganyan. Hindi naman siya pumapalya. And then one day, she went to our house kasi may problema siya sa love life. 7 in the morning, ginising ko si Chris. Ay, kuhan, andito si ganyan, si doktora. Tapos yun, parang tinanong na niya, kumusta yung negosyo, ganyan-ganyan. Tapos parang nahukay niya eh, may problema pala to, hindi nagsasabi. Tapos yun, parang sabi niya, kuya, pakulong niyo na lang ako. Bakit kita papakulong? Ganyan-ganyan. Tapos yun, sinabi na niya. So that day, we went to her, condo kasi para sana, tingnan natin, what we can get. But there was none. Parang we were only able to get 2 bags na sabi namin, hahawakan namin to, kung mapapalitan mo ng cash, sige. Meron pang isang bag doon na ang may-ari, kilala ko din. Pero hindi ko kinuha. Sa iba-iba yun, kukunin na lahat ng pwedeng kunin, di ba? Wait lang. Parang nahihirapan ka na magbayad or mahihirapan ka na. Kunin ko na yung pwede kong ma-secure. Pero yung bag na yon, pinagpaalam ko muna sa may-ari ko pwede kong hiramin to sell. Hindi agad sumagot. Hindi rin namin we were only able to get 2 bags, which kinuha rin niya. Subsequently, kinuha niya mga after 2 days, honey. Kasi pinalitan niya ng cash, tapos ibinenta niya rin yata ng mas mahal. Yun. So, and then she wrote a promissory note na she owes us 37 million pa, ganyan-ganyan. Pero hindi namin in-anticipate na mawawala na pala siya.
Tumakas na. tumakas na. Paano mo in-explain sa family mo? Sinawahan, wala na, umalis na, ganun. Tapos, syempre ang unang ano ko, wait, paano to? Paano to? 37 million. At that time kasi, halos kaka-recover lang din namin kasi na-swindle din kami, but not this much. Kasi nga, sabi ko, pag nasa negosyo kang ito, pag may ang dami mo makakausap na resellers, talagang parang sa kanila nga, normal na ma-swindle sila. Ito parang dito talaga ako nagpanic na dumaan ako ng depression, nakikita ko yung walls na nagka-crack, nakikita ko yung CCTV na parang may taong may bitbit na mga Hermes boxes, yung mga ganun na yung... Hallucinate ka na? Oo, nabibingi na ako. Sabi lang ni Chris sa akin that time, siya na bahala. Pero alam mo, years after ko lang nalaman nung sinabi niya palang siya na bahala, nagpunta rin siya sa banyo at umiyak din siya. Kasi to be honest, hindi rin namin alam kung paano. Paano ba to, ganyan. So, first thing we did was to call the suppliers and explain namin. Nagpa-restructure kami ng payment. Because I remember back then, parang nasa, basta million din. Kasi kung yung babayad niya, babayad ko din. Tsaka hindi ko kino-compute magkano yung kinikita ko. Konti lang naman ang kinikita. Tapos hindi ko rin inaalam kasi ayokong maisip na, wait, may pambili ako ng luho. Ayun, gano'n, yung may pang-shopping ako. So, syempre, yung konting kinita din yun, napunta rin yun sa binayad namin. We had to shoulder everything talaga because ayaw naman namin masira sa mga suppliers, Papu. Tsaka, so we had to dispose everything na meron kami. To think that time we were just, kumbaga, magre-recover pa lang ulit kami. Marami din naman tumulong. Alam mo, minsan may time na may tatawag sa akin, client, eto ha, hindi ko pa nga nami-meet kasi hindi naman taga rito. Sabihin, kumusta ka na, ganyan-ganyan. So, makikwento mo, sabihin niya, alam mo, maglo-loan kami sa bangko. Gusto mo bang magpasabay? Gusto mong umutang? Parang how can this person trust us with such amount na siguro nga sabi ko, na-build ko rin yung ano ko na, wait lang, trustworthy ako ha, na maayos akong kausap and all sa negosyo at lahat. So parang may mga taong ganun na may lalapitan ka, magpapahiram, o magpapahiram kahit may collateral, o di sige na rin, may lalapitan ka, may interest, mahal, malaki, ganyan, lahat na ng klaseng tao nandyan. Kaibigan mo, papalapit ka pa lang, wala ka pa sinasabi, papalayo na. Maraming lessons yung itong nangyari sa amin. Dumating din kami sa point na yung sa faith, sa religion, nagbabangayan na kami buong family. Kasi si Chris parang, ang swerte mo naman na you find joy in what's happening to us. 'Di ba? Na parang, kasi siya yung may bitbit ng lahat eh. Shinield niya talaga kami. Ako din, kasi nakita niya kung ano yung effect sa akin. So kami, not knowing what's happening to him and how he's fixing everything, parang nakikita lang namin, hirap naman ito si daddy kausap minsan. Alam mo yung gano'n na parang, even sa faith, may sasabihin siya, ako lang makakalutas nito. Inano na ni God yan, nasa path ko na yan. It's just me, alam ko na, itong mga inaasikaso ko, ito lang makakasave niyan, ikaw makakasolve niyan, ganyan. And then God tells you otherwise. So, yun naman yung naging silver lining sa nangyari na parang ang daming lessons. As a family, mas naging close, mas naging sobrang bonded kami. Ang dami, na parang, ang daming realization na minsan talaga, iaalaw ni God mangyari talaga sa iyo yung mga bagay na to. Diba? So, yun nga po, no? So, ang lesson siguro na ma-learn natin is huwag tayong magtiwala kaagad-agad kahit man sa mga friends or kahit man sa, sabihin natin sa family natin, huwag magtiwala kaagad. Baka masisira lang yung relasyon ninyo. So, talagang we will have to make it sure talaga na sure tayo. No? So, ito ang lesson na nala-learn ko ngayon. Yun lang po, and thank you so much for watching.